Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang, nag-viral nga ang isang krimen kung saan ang biktima ay isa ring pulis. Kung matatandaan nyo, may mag-inang biktima kung saan ang babae ay isang pulis at ang kanyang anak ay kasama ding pinaslang. Sa ating ang kwento ngayon, isang tapat na pulis ang umalis sa araw ng kanyang kaarawan para makapagkita sa isang police asset. Nakakalungkot isipin na namatay siya sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Hindi niya nga inakala na siya ay trataydorin ng asset at buhay niya ang magiging kapalit dahil lamang siya ay isang mabuting pulis. Ang lalaking pulis na biktima ay kinilala ngang si Police Staff Sergeant Renato Causay Jr., 46 years old na mas kilala bilang June. Si Renato ay ipinanganak nga ng January 24, 1980. Siya ay orihinal talagang mula Cagayan pero naninirahan siya sa Baliwag, Bulacan. Bata pa lamang pangarap na ni Renato na maging isang pulis. Siya nga ay nagsumikap para maabot ang kanyang mga mithiin. Si Renato nga at ang kanyang asawa ay mayroong 2 anak na mga babae. Si Renato din ay miyembro ng Philippine National Police na nakatalaga sa Philippine Drug Enforcement Group o Special Operations Unit 3. Siya ay kilala bilang isang aktibong anti-drug operative. At karamihan nga sa kanilang mga operasyon ay laban sa iligal na droga sa lalawigan ng Bulacan. Family man, mapagmahal na asawa at tapat na pulis. Ganyan nga ilarawan si Renato ng mga taong nakakilala sa kanya. 19 na taon nang naninilbihan ang lalaki bilang pulis. Alam nga ng mga katrabaho ni Renato ang dedikasyon niya sa pagsisilbi sa bayan. Kaya kahit kaarawan niya noong June 24, 2026, mas inuna pa din ng lalaki ang tawag ng kanyang tungkulin. Hindi pa man nag-uumpisa ang birthday celebration ni Renato, siya ay nagpaalam na sa kanyang asawa para umalis at may kitain. Sinabi nga ni Renato sa kanyang misis na siya ay pupunta sa Malolos para makipagkita sa isang individual. At bandang 8:30 nga ng umaga, nang umalis si Renato sakay ng kanyang motor at sinabi nga na babalik din siya agad. Subalit lumipas ang mga oras. Walang Renato na umuwi sa kanyang pamilya. Tinawagan nga si Renato ng kanyang asawa subalit hindi na sumasagot pa ang pulis hanggang sa tuluyan nang namatay ang cellphone nito. Kaya naman ng kinabukasan ng January 25, ang misis mismo ni Renato ay agad na nag-report sa mga pulis tungkol sa pagkawala ng kanyang mister na pulis. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga kapwa-pulis ni Renato para siya ay mahanap agad. Pero walang mag-aakala na ang 46th birthday ni Renato ay siya rin palang huling sandali ng magaling na pulis. Umabot nga ng ilang araw pero walang naging magandang resulta ang paghahanap kay Renato. Bigo nga ang kanyang mga kabaro na matukoy kung nasan ba siya nagpunta. At ang paghahanap nga kay Renato ay nagtapos ng madaling araw ng January 31, 2026. Nang araw na ito, bandang 1:00 ng madaling araw, isang hindi pa natatapos na septic tank ang binakbak ng Malolos Police. Ang Poso Negro ay nasa isang bahay sa Felicima Village, Barangay Mohon, Malolos City. Maya-maya pa, may natagpuan nga ang mga pulis sa isang septic tank. Ito ay hindi bagay kundi labi ng isang lalaki. Isang lalaking sinemento sa loob ng septic tank. At ang labi nga ng lalaking ito ay tinambakan pa ng mga basura para hindi nga umalingasaw ang amoy nito. Pero sa puntong ito, hindi na nga kaaya-aya pa ang amoy, senyales na ang labi ay matagal nang ibinaon sa septic tank. Ang labi nga ay agad na dinala sa laboratorio para sumailalim sa isang autopsy. Agad din namang nakilala ang labi at ito nga ay walang iba kundi ang nawawalang pulis na si Police Staff Sergeant Renato Causay Jr. Magkahalong galit at paghihinagpis nga ang naramdaman ng buong pamilya ni Renato nang nalaman ang kahindik-hindik na sinapit nito. Maraming nakakilala kay Renato ang nagulat sa sinapit ng mabait na pulis. Wala nga silang maisip na dahilan bakit may gagawa nun sa lalaki, lalo na at kilala siyang mabuting tao.
Patunay nga dyan ang mga pahayag ng nakakakilala sa pulis na si Renato. Sa kasagsagan nga ng storya na mag-inang pulis at ng kanyang anak, lumutang din sa mga social media ang naging kaso ni Renato. Marami ngang nag-post tungkol sa pagkawala at pagkasawi ni Renato. Lalo na at nakita siya sa isang septic tank. Sa isang comment nga, sinabi niya na hindi kailanman makakalimutan ng kanilang pamilya ang kabutihang ipinamalas ni Renato sa kanila. Maaasahan din itong kaibigan at kailanman hindi nanguhusga si Renato. May mga nagsabi nga na saksi kung paano sila tinulungan financially ni Renato, lalo na at ang mga tao na kanyang tinulungan ay hindi niya rin kakilala. Sa isang comment nga, sinabi naman na napakabait ang pulis, hindi mayabang at napakasimpleng tao lamang. Palagi din daw umanong nakangiti si Renato at binabati kung sino man ang kanyang makasalubong. Isang netizen naman ang tila nagpatotoo nga ng pagiging mapagbigay ni Renato. Ang pulis umano ay nagtatanim ng gulay at ipinamimigay ito sa kanyang mga kakilala. Ay nga sa isang netizen, lahat ng tao sa paligid ni Renato ay kanyang kasundo at walang kayabang-yabang sa katawan. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Renato at ng lahat ng nagmamahal sa matapat na pulis. At base nga sa autopsy result sa labi ni Renato, tama ng baril na 3 beses ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. 2 nga sa mga ito ay tumama sa kamay ni Renato. Isang indikasyon na sinubukan niyang salagin ang bala na tumama sa kanya. Nakakalungkot nga isipin na sa araw mismo ng kanyang kaarawan, siya ay walang awang pinaslang. Isang Special Investigation Task Group nga ang binuo para malaman ang buong sinapit ni Renato at para alamin kung sino nga ang mga taong responsable sa nangyaring krimen. Ayon nga sa mga residente ng subdivision, wala silang napansing kaduda-duda sa septic tank dahil maraming basura at maraming puno sa nasabing lugar. At January 30, 2026, nang nalaman nga ng task group na isa sa mga pulis sa Bulacan ang may impormasyon tungkol sa sinapit ni Renato. Ayon nga sa mga balita, matapos paslangin si Renato ng isang gunman, ito ay umamin sa isang pulis na si Police Corporal Vivencio Abalos tungkol sa ginawa niyang krimen. Subalit imbis na arestuhin agad ni Vivencio ang gunman o ang suspect sa nangyaring krimen, itinago lamang niya ang kanyang impormasyon na nalaman tungkol sa pagkamatay ng kapwa niya pulis. Napag-alaman din na si Vivencio pala dapat ang individual na kakatagpuin dapat ni Renato nang umalis ito ng kanilang bahay ng mismong araw ng kanyang kaarawan. At hindi nga ipinagbigay alam ni Vivencio sa task group na may hawak ng kaso ang tungkol sa dapat na pagkikita nila ng biktima. Hanggang sa nakausap nga ng task group si Vivencio. Ayon nga kay Vivencio, noong January 24 ng gabi, nagtungo sa kanyang bahay ang police asset na si Julian Salamat at ang isa pang lalaki. Inamin umano ni Julian kay Vivencio na napatay niya si Renato na nagpunta ito sa isang bahay. At pagdating nga ni Renato sa bahay, kukunin dapat nito ang regalo sa kanya na isang wine. Dinatnan nga ni Renato ang police asset na si Julian sa lugar. Ang dalawa ay nag-usap at biniro ni Renato si Julian. Pero napag-alaman na hindi umano nagustuhan ni Julian ang biro ng pulis sa kanya. At dito na nga binaril ni Julian si Renato hanggang sa binawian na ng buhay ang pulis. At sa kabila nga ng pag-amin ni Julian, hindi man lamang inaresto ni Vivencio ang gunman kahit na umamin ito na siya ay gumawa ng isang krimen. Sa halip ay hinayaan ni Vivencio na makalaya pa ang lalaki. At dahil nga sa nangyaring ito, inaresto ng task group ang pulis na si Vivencio para sa ginawa niyang concealment of the crime o ang pagtatago ng kanyang nalalaman sa isang krimen. At nang gabi nga ng araw na iyon, isang witness ang lumutang sa mga pulis. Ang witness na ito ay ang lalaki na si Mark Vincent de Santar na siyang nagsalaysay ng buong krimen na tumugma sa kung paano pinaslang si Renato. Sinabi ni Mark sa mga otoridad na alam niya kung saan matatagpuan ang pinaslang na pulis. Ang mga pulis kasama nga si Mark ay agad na nagpunta sa isang bahay na pagmamay-ari ng lalaking si Oliver Paul Mauricio.
anak ng kilalang journalist sa Bulacan na si Orly Mauricio. Sinabi nga ni Mark sa mga pulis na may isang septic tank malapit sa kubo at sa lugar na iyon doon nga umano nilibing si Renato. Inabot nga ng ilang oras ang mga pulis sa pagbuwag ng hindi pa natatapos na septic tank. Hanggang sa matagumpay nga nahukay ng mga pulis ang labi ni Renato sa loob ng septic tank. Nakumpirma nga na ang labi na nakita sa septic tank ay ang pulis na si Renato sapagkat kinilala siya mismo ng kanyang asawa. Bukod sa labi nga ng pulis, nahukay din sa septic tank ang isang puting helmet, top box at iba pang personal na gamit na pagmamay-ari ng biktima. Natagpuan din sa loob ng septic tank ang ilang basyo ng bala. Napasakamay din ng task group ang isang kuha ng CCTV ng January 24 kung saan nakunan pa si Renato na buhay at naglalakad. Sa kuha nga ng CCTV na ito, bandang alas 10 ng umaga, makikita ang pagdating ni Renato sa terminal ng tricycle sa bakanteng lote malapit sa kubo sa Barangay Mohon. Makikita nga na pumasok ang biktima sa isang eskinita na hindi na nahagip pa ng kamera. Maya-maya pa, pumasok na ang asset na si Julian sa loob ng eskinita kung saan din pumasok ang biktima. At makalipas lamang ang 20 segundo matapos nang pumasok si Renato sa eskinita, maririnig sa CCTV ang sunod-sunod na putok ng baril. At makalipas ang isang sandali, isang lalaki na nakaputi ang lumabas mula sa eskinita kung saan pumasok si Renato. Kasunod niyang lumabas ang lalaking nakashort, nakasombrero at naka-red na jacket. Kung matatandaan, siya rin ang lalaking kasunod na pumasok ni Renato sa isang eskinita. At ang lalaki na ito ay ang police asset na si Julian na siya ring bumaril sa biktima. Maya-maya pa isang lalaki naman ang lumapit din sa lalaking nakaputi at sa asset na si Julian. Kung saan maririnig nga sa kuha ng CCTV nang sabihin ni Julian sa kanyang mga kasamaan ang mga katagang, "Sige na pare, tutulo pa yung dugo doon." At sa tono nga ng pananalita ni Julian, tila pinagmamadali niya ang ilang mga kalalakihan na ayusin ang crime scene na kanyang ginawa. Ang CCTV nga na ito ay malaking tulong sa investigasyon para mahuli nga ang lahat ng suspect sa nangyaring krimen. Ayon nga sa mga netizens na nakakita ng kuha ng CCTV, ang CCTV ay patunay lamang na planado nga ang nangyaring krimen taliwas sa sinasabi sa mga balita na nagkapikunan sina Renato at Julian. Dahil kung iisipin, hindi pa nagtatagal si Renato sa lugar, siya ay agad na binaril. At tila ba inaasahan na nila ang pagdating ng pulis sa compound. Sa iba pang anggulo ng CCTV, makikita ang pagkagulat ng ilang mga kalalakihan nang narinig ang putok ng mga baril. Ayon sa mga balita, pinagsawalang bahala lamang umano ng mga lalaki sa lugar ang narinig ng mga putok ng baril sa pagkaakala na nagkakasiyahan lamang ang mga pulis sa lugar. Bukod doon, mapapansin din na ang unang lalaking lumabas matapos ang pamamaril kay Renato ay tila balisa at hindi makapaniwala sa nasaksihan niyang krimen. At January 31, 2026, nang naaresto nga ang may-ari ng bahay na si Oliver Paul Mauricio, 32 years old. Napag-alaman na si Oliver ay dati na palang naaresto dahil sa pagkakasangkot niya sa ipinagbabawal na gamot ng taong 2023. Ilang metro lamang nga ang layo ng bahay ni Oliver mula sa septic tank kung saan natagpuan ang labi ni Renato. Naaresto din ng mga pulis ang dalawa pang mga suspect na kinilalang sina Arvin Santiago at Nick Comboy. Sina Arvin at Nick nga ay inutusan ni Julian na linisin ang crime scene at sila din ang nagbaon sa labi ni Renato sa septic tank. Sa kabuuan, 4 na ng mga sospek ang inaresto nga para sa pagkamatay ng magiting na pulis na si Renato. Sila ay kinilalang si Police Corporal Vivencio Abalos, Oliver Mauricio, Arvin Santiago at Nick Comboy. Habang ang 7 pang mga sospek na may kinalaman si krimen ay patuloy pa ring pinaghahanap kabilang na nga ang gunman na si Julian Salamat. Ng mga oras na ito ay nga sa task group, matagal nang minamanmanan ni Renato ang grupo ni Oliver. At para nga matimbog na ang mga ito, naglagay si Renato ng asset sa grupo at ito nga ay si Julian. Matagumpay namang nagawa ni Julian ang kanyang trabaho
Dahil ang December 24, 2025, isang tauhan ni Oliver ang naaresto ni Renato kasama ang napakalaking halaga ng ipinagbabawal na gamot. Subalit ang hindi nga alam ni Renato, si Julian ay tila balimbing. Dahil ang asset na kanyang pinagkatiwalaan ay nakikipagtulungan pala kay Renato. At sumasama din siya sa mga iligal na gawain at negosyo ni Oliver. Labis nga na nagalit si Oliver nang mahuli ang kanyang tauhan at nawala pa sa kanila ang iligal na gamot at malaking halaga. At base nga sa salaysay ng sumukong sospek na si Mark, nagiging tinik na umano o nagiging balakid at problema na ng operasyon ng grupo si Renato. At para hindi na siya pagbalingan ng galit ni Oliver, bumaliktad na ang police asset na si Julian at pumanig na sa grupo ni na Oliver. At ang mas nakakalungkot, mismong si Julian pa pala ang may idea na tapusin na ang buhay ni Renato. Napag-alaman din na ang pulis na inarestong si Police Corporal Vivencio ay may alam na sa pagiging asset ni Julian sa grupo ni Oliver. Ayon nga sa mga otoridad, naniniwala silang ang pagpaslang kay Renato ay may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang anti-drug operative. Ayon pa sa kanila, nabulabog o nagulo ni Renato ang operasyon ng high-value individuals at pinaniniwalang isa ito sa mga dahilan kung bakit siya pinuntiriyang patayin. At February 3, 2026, nang nagpa-presscon nga si DILG Secretary John Vic Remulla at ang mga opisyal hinggil sa karumal-dumal na sinapit ni Renato. Sa presscon, nasabi nga na si Julian at ang iba pang mga sospek ay kabilang sa grupo ng Black Rider Force Multiplier, isang grupo ng voluntaryo na tumutulong sa pagpapatupad ng batas, partikular na sa pamamahala ng trapiko at kaligtasan ng grupo. Nilinaw din sa presscon na ang grupo ay hindi isang gang at ang mga pinaghahanap na sospek ay pawang taga-Bulacan lamang. Ang inarestong pulis na si Vivencio ang nagsisilbing consultant ng Black Rider Force Multiplier. Ayon din kay Vivencio, hindi niya inaresto si Julian dahil natatakot umano ang pulis sa sospek. Ayon nga kay Police Brigadier General Ponce Peñones, nahirapan nga ang mga sospek na ilabas ang labi ni Renato, lalo na at matao ang lugar kaya mas pinili na lamang nilang ibaon ang biktima sa isang septic tank. Sinabi din ng mga pulis na masyado umano kasing malapit si Renato sa sindikato, kaya nagiging balakid na ito sa operasyon ng mga sospek. Sa presscon nga, nag-alok ng 1 milyong pabuya si John Vic sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Julian at ang iba pa niyang kasamahan kaugnay nga sa pagpatay kay Renato. May ilang mga netizen naman na nakapansin sa facial reaction ng pulis na si John Vic. Tila nagulat ito at natuwa sa malaking pabuya sa ulo ni Julian. Kasama nga sa pinaghahanap ng mga otoridad ang tatay ni Oliver Mauricio na si Orlando Mauricio o alias Orly, correspondent ng national newspaper at publisher ng Bulacan Paper. Mariin namang pinabulaanan ni Orly na meron siyang kinalaman sa nangyaring krimen at gate niya, hindi sa kanyang ari-arian binaril si Renato. At February 5, 2026, nang sumuko na sa mga otoridad ang dalawang sospek sa pagpatay kay Renato. Kinilala lamang ng Malolos City Police Station ang sumukong sospek sa alias Marvin. Na-recover din ang motorsiklo ng biktima sa bahay ng isa pang sospek na kilala lamang bilang Jaco. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang mga pulis dahil patuloy pa ang isinasagawang follow-up operation sa kaso na ito. At February 6, 2026 ng umaga, ang gunman na si Julian Salamat ay tuloy na nang naaresto sa barangay Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa mga reports, matapos tumakas ni Julian, siya ay nagpunta sa Maynila at sumakay ng eroplano papuntang Cebu. Mula Cebu, nagpunta ang lalaki sa Dumaguete, tumawid ng Misamis, Lanao at Tagum City. Mayroon umanong kaibigan si Julian sa Tagum City kung saan siya nagtago. Napag-alaman nga na dala ni Julian ang kanyang passport na indikasyon na may plano siyang lumabas ng bansa. Sa uling presscon nga ng PNP, sinasabi nilang nagpositibo sa iligal na gamot ang nahuling 7 sospek sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato. Maharap nga sa kasong murder ang 7 mga sospek na nahuli at obstruction of justice para sa pagpatay nila sa pulis na si Renato. Sa ngayon, may 4 pang mga sospek ang pinaghahanap ng mga pulis
na may kinalaman sa kaso na ito. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang totoong dahilan kung bakit pinaslang si Renato? Totoo kaya ang sinasabi ng suspect na siya ay napikon kaya niya pinaslang si Renato? O may iba pang dahilan kung bakit niya ginawa ang krimen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!